Ang topic po natin for tonight is all about Facebook prospecting. So, paano ba natin magagamit yung Facebook para mabuild po ang ating business? Alamin muna natin ano ba yung prospecting. So, sabi po ng encyclopedia, okay? The search for potential customers or buyers, aka prospects. Okay? So, ito yung way na naghahanap pa lang tayo. So, hindi pa po dyan pumapasok yung recruiting. We are just searching or naghahanap ka pa lang ng potential customers or buyers mo. Sabi dito, we have to create a habit of prospecting. Pero, paano mo ba magagawa yung habit na prospecting? So, dapat meron tayong prospect list mentality. So, yun po, sabi dito, most builders are great recruiters and of course, great recruiters are great prospectors. So, syempre, di ba, kung yung mga builders po natin, mga big builders na yan, hindi po lalaki ang team niyan if hindi po sila naging magaling na recruiter. Sometimes, no, there are people na sobrang allergy sa salitang recruit, sa salitang recruiter. Honestly, nung nag-join ako ng IMG, talagang ang nasa isip ko is parang ang hirap yatang pakinggan or gamitin ng salitang recruit. Kasi imagine, galing kami sa scam, right? And nabiktima kami ng scam. So ngayon, ang ginagawa namin dati doon is nagre-recruit. So parang nangangati na ako pag naririnig ko yung salitang mag-recruit pa kayo para sa ganun is marami po tayong maturuan na tao and magbigyan sila ng way para mag-take action na para sa kanilang financial life. So 'di ba ang hirap para sa mga ganon na may sitwasyon na gusto mong gawin ng business pero nung narinig mo na gusto na kailangan mo palang mag-recruit, parang ayaw mo na. So always remember na most of the businesses po ay may recruiting. So if kapag halimbawang isang company naghahanap po ng mga empleyado, anong ginagawa nila? They are recruiting employees or naghahanap sila ng applicants. So meron tayong recruiting department sa mga sa iba't ibang kumpanya. So yung mga ginagawa po ng mga call centers, 'di ba? Para sila ay makapag-recruit po ng mga call center agents, kung saan-saan sila nag-a-ads, 'di ba? Lalo na sa job streets. That's a way of recruiting ng mga new agents. And even po sa mga sales, naghahanap sila ng agents. So they recruiting agents. So maaaring ang ginagamit nung iba is may mga recruitment agency, even sa church and government agencies. They are using the word recruitment, recruiting, recruiter sila. Right? So, doon ko naisip na tama nga naman, bakit kailangan akong mangati sa salitang recruitment or recruiting kung yan naman talaga ang ginagawa ng mga businesses. Sabi dito, we must have prospect list and share list kasi the prospect list is where it all begins. So, ang tanong, nakapag-create ka na ba ng share list mo or prospect list? So, ang prospect list po, no, ito yung list of people who may or may not join you. Uulitin ko po. It is a list of people who may or may not join you. So, ibig sabihin, huwag mong isulat sa prospect list mo yung iniisip mo lang na magjo-join sa'yo. So, it's not like that po. May guilty ba dito na, ay, ang isusulat ko lang, si ganito kasi maraming pera to. Ay, isusulat ko kasi ito lang yung mukhang interested sa healthcare. It's not like that po. Dapat isulat mo lahat ng kakilala mo, lahat ng alam mo na may contacts ka na. Okay? Kasi hindi mo alam kung sino sa mga taong ililista mo or sa mga taong yon ang talagang magiging interested. Sometimes, no, the person you are expecting to join is the person pa na unang magde-decline sa'yo, na unang magre-reject sa'yo. Our inventory is the prospect list, our list of names. No new list, no new names, no new inventory, and you're out of the business. If, again, you don't have prospect list, you don't have share list, then it means
you're out of the business. You're not serious with your business. Kung halimbawa ikaw may tindahan or gusto mong magtayo ng tindahan, so ano una mong titingnan kung sino ba yung market mo sa paligid. Kasi mahirap na wala kang listahan ng mga kakausapin mong tao. So, sabi po dito, ito yung mga pagkukuhaan natin ng prospect list can come from our warm market. So, sino ba yung mga warm market natin? Most names on our list are from our warm market. Ayan yung mga family, friends, relatives, and acquaintances. So, sila yung mga kakilala at talagang may connection tayo. So, therefore, we can approach them easier and faster. Pero eto na. Ito yung masakit. Your warm market is sometimes not that warm. They can give you a lot of negativity and tend to take it personally. Aray, di ba? So sila yung mga unang makakasakit sa'yo. Sila yung unang magre-reject sa'yo. And sabi ko nga sa'yo kanina, ang unang rejection ko, asawa ko, si Mark. Di ba? Sumunod kapatid ko, mga mag-anak ko. Yung mga sobrang lalapit sa akin, mga kaibigan ko for so long, ang tagal-tagal ko na silang kilala, sila pa yung nagsabi na ano na naman yung pinapasok mo? Baka scam na naman yan. Hindi ka na ba nadala? O kaya naman maririnig mo, pwede bang pas muna ako parang tingnan ko na muna kung okay talaga, ikaw na lang muna. May ganon. Pero 'di ba? Sila rin yung mga taong dapat hindi natin sinusukuan. Kasi sila yung mga taong malalapit sa puso natin. Kaya hindi pwede na hindi mo sila tatantanan. Okay? So kahit ano pang sakit ang ibato niyan sa'yo, don't stop. Kasi if you really love them, ikaw yung mangungulit sa kanila. Ito po, another way po of getting a prospect is from your lukewarm market. So ito yung mga taong you meet, you come across every day, people you do the business with, your customers, a friend of a friend, prospects of your teammates. So dito yung mga kakilala ng kakilala mo. So halimbawa, yung friend mo is kilala mo dahil sa friend mong yun. So pwede mong prospectin yun kung ayaw ng friend mo. Or it could be the prospects of your teammates. Pwede mong sabihin sa kanya, sige kung ayaw mong gawin yung business, pwede ba refer ka na lang sa akin ng sa tingin mo kailangan nito? So, and of course, sabi dito, the lukewarm market is an endless source of prospects. Totoo po yan. Kasi imagine, ang daming kakilala ng mga kakilala mo. Sa dami mong kakilala, yung mga kakilala mo, marami rin kakilala yan. So, endless po yan. All you have to do is to just approach those na na-approach mo na at magbigay sa iyo ng referrals. So, cold market. So, ito yung mga, syempre, mga taong hindi mo kilala. So, paano ka magkakaroon ng mga prospects from the cold market? At yan po yung through Facebook, di ba? Yung mga nakakasalubong mo or nakakasakay mo na lang. So, there are a lot of people po na you can approach. And kami po noon, nawawala na ng pag-asa kasi nga, sabi ko, ano ba yung walang naniniwala sa kamag-anak namin. Hindi naman namin ma-approach kasi galit sa amin. Wala na rin kaming lugar na ma-approach kasi nga ang tingin sa amin scammer. Diba? So parang ang hirap na sa amin. So ang ginawa namin is na-explore kami sa Facebook. And dun po, 90% po ng Team Grutas ay from the cold market. Sa Facebook lang po namin nakilala. So sabi nga dito, the warm market can be very cold. Naku, sin zone na lang kayo niyan. Sigurado yan. And the cold market can sometimes be very warm. Kung sino pa yung mga nakilala mo lang sa Facebook, sila pa yung laging chat ng chat or reply ng reply sa'yo. Sila pa yung nakikinig sa'yo. Kasi minsan, nahihiya yan sa'yo na hindi ka replyan. Di ba? Pansinin mo na sila pa yung mas eager na matuto. Sila pa yung hindi ka nahihiyang kulitin ng kulitin. Samantalang kapag kamag-anak mo, kakilala mo, nahihiya ka kasi baka isipin ang kulit mo or baka naman parang ayokong tantanan nito, yung marami kang maririnig na salita. Pero pag cold market mo kasi, na di mo kilala, wala kang pakialam kung anong gusto mong sabihin sa'yo. Tama ba? O, kasi may mga tao talaga na sometimes, if nagiging makulit ka, ang iniisip na, para namang gustong-gusto nitong makabenta, parang gusto lang pagkakitaan. Pero hindi nila alam
you are doing that kasi you care for them. Pero sa ngayon, hindi pa nila maintindihan agad yan. Tama? That's why, ang cold market ay napakalawak na at mas madali para sa atin. Kasi nga, sila yung mas nagtitiwala pang una sa'yo kahit di mo kilala. Sila pa yung mas nakikinig agad sa'yo na hindi ka huhusgahan at alam mo na hindi mo rin sila mahuhusgahan. Ito po, no, may mga ganito minsan na parang sentiments or iniisip ng karamihan sa atin na wala akong masyadong kilalang tao. At paano ba talaga ang pagpo-prospect? At paano ako makakakonect sa mga prospect ko, lalo na hindi ko makita sa Facebook, hindi ko sila friends sa Facebook. Diba? So, ito yung mga problema ng karamihan sa atin. Paano ba talaga mag-prospect? So, ito po, of course, napahalawak na po ng ginagawa ng Facebook prospecting, ng digital marketing. So, dito po, ito yung way natin para dun sa mga walang kilala, magkaroon ng kilala through Facebook. So, dito hindi po kayo mauubusan kasi there were about 88 million Filipino FB users. Kaya nyo bang ubusin yan? So, hindi pwedeng sasabihin mo na wala ka nang makakausap, wala ka nang ma-prospect, kasi hindi po yan nauubos. Kasi 88 million na yan, hindi naman nababawasan. Bagkos, nadadagdagan pa ng nadadagdagan. Ano ba yung what is and what it isn't sa pagpo-prospect po through Facebook? Okay? So sabi dito, Facebook prospecting is not sending friend requests to people and then instantly pitching them on your opportunity as soon as they accept. Hindi po yan yung tipong ikaw gusto mo magkaroon ng maraming prospect, sesendan mo na lang ng friend request. So, it's a big no po sa Facebook prospecting. Another thing is Facebook prospecting is not sending friend requests to people, then waiting a week or so with no communication and then pitching them on your opportunity. Huwag po natin gagawin yung sinenda mo na friend request, tapos inaccept ka, tapos hindi ka man lang nag-communicate, hindi ka man lang nagsabing thank you. So ako po, pag may nag-accept sa akin na inad ko, mini-message ko na agad yan. Hi po, thank you for accepting my friend request. O kaya naman ako ang inad. Hi po, thanks for connecting. Tapos yan, God bless. So, di ba, may kayo connection na agad. May connection na agad kayo. At kung halimbawa na walang communication, tapos bigla mong naalala na, ay, prospected ko na nga to, nagla-like sa akin. So, pwede bang mag-build ka muna ng rapport or mag-build ka muna ng relationship with your Facebook friends? Okay? So, another thing is Facebook prospecting is connecting with the right people, building a genuine relationships over time, and then if and only if they would be a good fit for your opportunity, inviting them to take a look at what you've got. So, hindi naman natin talaga agad masasabi if the people or person na kino-connectan natin or inad natin sa Facebook is the right people. We cannot tell that yet. Pero 'di ba, for you to know if this person ba is right people, is bisitahin mo yung kanyang profile. And you know what? Even them is also checking on your profile. So sabi dito, always remember this, people don't join companies, people join people. Kaya may mga tao na kaya nagjo-join kasi nagtiwala sa'yo. Not only because of the company itself. Dahil kung company lang ang pag-uusapan, mabibida natin yan. Pero ang tanong, na-build mo ba yung sarili mo na mapagkakatiwalaan ka? Now, let's talk about how to attract your prospects. So, paano mo ma-attract sila? So, dapat po, when it comes to attracting people to you on social media, you matter in a big way. Anong ibig sabihin dito? It's your brand. So, dapat may branding ka. Ano ba yung branding mo? Ang ibig kong sabihin nito, dapat ikaw mismo, nabibuild mo yung profile mo. Sabi ko nga, di ba kanina, people who are pinoprospect mo, ang una niyang tinitingnan ay ang Facebook page mo. Paano na lang kung lagi ka lang nagti-TikTok, ang sasabihin nito, parang hindi naman financial educator. Parang ang brand mo, nakita ka as TikTokers. O kaya naman, meron kang ginagawang ibang business
patong na about sa yung ginagawang business, yung itinuturo mo sa IMG. So ang titingnan niyan sa'yo, mukha namang networkers to, ang daming inaalok na product. Ang daming nakapost sa Facebook niya na kung ano-ano na wala namang kinalaman dun sa gusto niyang makita sa'yo. Okay? So you have to choose kung ano yung brand mo. And sometimes, tinitingnan din dyan na financial educator ba talaga ang brand nito, nitong taong to? Bakit ang nakalagay, puro complaint sa buhay? So it's really important na ikaw mismo, pagandahin mo yung profile mo para sa ganun, ma-attract mo yung tao. Kasi kung dun pa lang sa profile mo, hindi na siya natuwa, for sure, hindi ka napapansinin yan. So, dapat inaayos po natin yung branding natin. At baka rin, paano ka hahanapin ng client mo kung ang pangalan mo, Jejemon, right? O kaya naman, ano ba yun, parang Chinese ang sulat. Sorry ha kung may mga ganon. Pero if you really want to attract people on social media, dapat readable yung pangalan mo. Alam niyo dati, nung nag-umpisa pa lang sa IMG, baliktad po ang pangalan ko. So, kung ako hahanapin ng tao, hindi niya na ma-recall yung pangalan ko. Hanapin niya nga pong pangalan nun kasi di maintindihan kung ano ba yung pangalan niya. What is your target's market's struggles, pains, challenges, experiences, interest? So, eto po, alam naman natin na pinag-usapan na in your prospect list, dapat talaga hindi ka namimili ng kung sinong titingnan mo magjo-join or hindi. Pero syempre, sometimes in Facebook prospecting, kung gusto mong may certain market ka na gusto mo agad makapansin sa'yo, dapat alam mo rin kung ano ba yung pinagdadaanan, ano ba yung current situation nila or experience or interest. So, ang kailangan mong alamin is your audience. Paano kung halimbawa na ang mga Facebook friends mo puro manginginom? O, di ba? O kaya naman puro TikTokers. So, syempre, para ma-divert mo yung attention nila, you talk about something na makakatch yung interest nila. So, example ko na lang, no, may tinarget ako na audience sa isang group na mga seaman. So, ang ginawa ko, nag-post ako ng isang caption na nakalagay doon about sa pagiging seaman. So, from there, makaka-relate sila. Pero paano kung halimbawa, nag-post ka sa group na ang nilagay mo is about pagiging empleyado. Pagod ka na ba sa pagiging empleyado? Pero ang pinostan ng group, puro mga negosyante. All about business. May papansin ba sa post mo? So you have to check kung saan ka nagpo-post at para saan ba yung pinopost mo. Baka naman kasi hindi sila makarelate dun sa ipinopost mo. Then of course, think first before you post. And by the way, before that, copy yung post po is fine. So ibig sabihin, pwede kayong mag-copy ng mga post ng ibang tao. But please make sure na hindi lang tayo copy ng copy at paste ng paste. You have to give credits dun sa mga taong pinagkopyahan mo ng post. Ang ibig sabihin lang nito, this is your message. Ngayon, kung hindi mo po post at kinopya mo, make sure naman po na pag kinopya mo, hindi mo kinopya lahat. Wag lang po tayo basta copy ng copy. Basahin nating mabuti kung credible ba or wala bang mali dun sa caption. Kasi po, sa atin po babalik yan. Kahit sabihin mo kinopy mo lang, babalikan tayo nung nag-post na yun or babalikan tayo nung nakabasa na yun. So you have to read it first and think na kung appropriate ba yung post na yun sa na ipopost mo. Okay? And another thing is, make sure na your message is clear and na yung message mo is wala ka pong masasagasaan na tipong papangit yung imahe mo or image mo sa ibang tao, lalo sa mga audience mo. Okay? So again, think before you post. So another thing is share your story. Sharing your story po is the best post you could share. Marami sa atin nun, nag-iisip kung ano ba yung ipopost. But you know what? You just have to tell your story. And minsan, pwede mo na ikwento na malaki talaga ang natutulong sa akin ng IMG kasi dati akong manginginom. Ngayon, natuto ako na pigilan yung sarili ko na isang bote na lang. Dati, araw-araw, hindi ako nakakaubos ako ng isang case. Yung mga ganon na you're telling a story to inspire others para makapag-create ng curiosity kasi ikaw na mismo, sarili mo na yung kinikwento mo. So, marami po no na
na way or pwedeng ikwento, pwedeng iba-iba, pwedeng napapanahon na halimbawa ngayong pandemya, kumuha ka ng Kaiser. So pwede mong sabihin na I finally got my own Kaiser plan. Alam ko na protected ako at ano may mga sa family ko, 'di ba? Nagkaroon ng awareness. Hindi, 'di ba, you are creating curiosity sa audience mo. At nakikita nila na legit ka. So they need to see something else from you aside from just posting about our products and services. Alright? If you want to grow your business, avoid posting negativity or complaints. Be careful with what you post, comment, and message. Be trustworthy and respectable. So, kahit gaano pa kasama or kabastos yung prospect mo, wag niyo pong papatulan and wag po kayong magpo-post ng kahit ano na alam mong makakasira po dun sa tingin po sa'yo ng audience mo. Okay? And it's really important no na if you really want to build your character, nakikita po yan how you send or post your message. Another thing po, no, if you have your other businesses, other from IMG business, mag-create na lang po kayo ng page nyo for your products and services or gumawa ka ng separate account mo na ang makikita lang talaga or ang makikitang brand lang sa'yo is financial educator. Kasi you will be confusing your audience kung ano ba talagang pinopromote mo. So kung ikaw may personal account ka na you already promoting other businesses doon, so mamili ka. Yung ba yung gagamitin mo for IMG or gagamitin mo yung ibang account or gagawa ka ng new account. So ako po, dalawa po ang Facebook account ko. One for my personal account and one for IMG business. Pero sa totoo lang, yung personal account ko, dahil wala naman akong other businesses, IMG lang talaga ginagawa ko, I'm also using that for prospecting. So, how to attract your prospects pa rin po tayo. So, one of the best po na nakatulong or best way po na nakatulong sa amin nung during pandemic, puro lang po kami post sa Facebook groups. Ang dami naming sinalihan. I actually have more than 100 na Facebook groups na sinalihan. Iba-iba po yan. So, sinalihan ko lang po ng sinalihan yan at dyan po kami nagpo-post. So, lagi po nating tandaan na yung mga groups na sasalihan natin, yung about entrepreneurship, investing, home business, or something na alam mo na magkakaroon ka ng bagong prospects, nang magkakaroon ng interest. Pero, sa totoo lang, sa mga buy and sell po kami nakakuha ng maraming prospects, ng mga maraming new members. Pwede kang mag-add or mag-join na mga group para sa ganun dun ka mag-post at dun ka makakuha ng mga market mo or ng mga prospects mo. So another thing is look for people who are making meaningful posts or making intelligent comments on post or try also visiting other Facebook pages. Ako po, no, marami akong naging member na inad ko po, nagko-comment ako sa kanya hanggang sa i-add ko pag nakita ko nag-reply siya. So ayan po, you'll want to be active in the group as well as and make your own posts and comments. And when people comment on your post or reply to your comments with something interesting, that is a perfect opportunity for you to make a connection. So ayun na po, no, kapag nag-comment sa'yo, replyan mo agad, mag-comment ka kaagad, i-message mo sila, and hindi lang po pwedeng kung kailan lang din sila mag-comment, saka ka lang magpo-comment sa kanila, di ba? So minsan, mag-comment ka rin kung halimbawa pinoprospect mo siya, i-like mo or mag-react ka dun sa mga pinopost din nila. So that's another way of connecting to your prospects. Hindi lang pwedeng yung aantayin mo din sila na maghaw-haw di karabaw sa'yo. So sometimes you have to make a move din. Na kung nakikita mo na nag-like sa'yo, so gawin mo, pag may post siya sa group na yun, i-like mo rin or i-message mo siya or sabihin mo, thank you for liking my page or my post. Interested po ba sila dun sa post ko? So something like that. Ito yung mga sample na pinupost namin. And yun nga, we have to support each other. I-support po natin yung mga ka-teammates natin. Kagaya po nito, no, nung ginagawa namin dati, nagko-comment kami sa mga post ng mga ka-team members natin. Kung hindi mo man kayang mag-comment pa, at least i-like or mag-react ka man lang dun sa post nila to show the support
Diba? Kasi pag nakikita nila mo na may nagla-like, may nagko-comment, umaangat yan sa newsfeed eh. Nakikita na rin yan ng ibang mga prospects mo na may nagko-comment sa'yo. Kumbaga na-retain yung post mo dahil may mga nagla-likes at saka may nagko-comment. So yun po, daily posting. Ang daily posting po, sabi nga ni Sir Bench, gawin mo at least 10 times a day. Kung hindi mo man kayang maging 10 times a day, yung pagpo-post is at least wag kang mawawalan ng post everyday kasi dyan mare-retain na ikaw may mga pinopromote ka or nagke-create ka ng curiosity to others. So wag kang mawala ng post sa newsfeed mo, sa page at saka sa groups. And support your team. Sabi ko nga, like, comment, and share. And target mo dapat yung 5K FB friends. Ganyan, kung wala ka pang 5K na Facebook friends, mag-add ka na ng mag-add. Okay? Huwag ka na mahiya. So by doing this, you ensure you will never run out of people to talk about your business. Mawawalan ka pa ba ng kausap araw-araw kung ang dami mo nang ginagawang activities? Definitely not. So again, this is a number business. So the more na marami kang kakausapin, the more result na makukuha mo. Okay? So ayan po, kung halimbawa, nahihirapan ka makakuha or maka-attract ng prospects from Facebook groups or pages, you can also do the Facebook ads. Ngayon may mga way po para i-connect natin sa ating Dominate yan. So kung hindi mo pa alam kung paano ang Facebook ads, maybe one of these days or baka next meetings natin, di ba, magkaroon tayo naman ng topic na ganito, kung paano ba mag-Facebook ads. Para sa ganon, kung kayo may Facebook page, pwede nyo i-promote yun at paano nyo malalaman yung tamang targeting. Yung hindi ka mag-i-spend ng malaki pero malawak yung marireach ng ads mo. Okay? So yun po, guide to Facebook prospecting, other do's and don'ts. Ayan. So here are the do's. So engage, reply to other people post, and always comment back on those who comment to you. And invite every interested prospect to attend the webinar via Zoom or send them the pre-recorded webinars or YouTube links. Ba? So yan yung dapat natin gawin na invite natin, wag po nating sagutin lahat mag-isa yung tanong nila kasi never-ending pong question yan. Dapat po nakakausap mo sila, nag-one-on-one discussion, pero wag po chat. Mapapagod ka na din at the end of the day, hindi pala mag-join kasi nga, nasagot lang nila tanong nila pero nawalan sila ng realization. So it's really better to encourage them to attend the Zoom webinar or at least send them the pre-recorded webinars na nakakonect sa Dominate mo or send the YouTube links. So whatever is na pwede po na isend mo sa kanila kung busy man silang tao or wala pa silang time. Okay? And never entertain questions if not attending the webinar yet or wala pa talagang napapanood man lang. Kasi sabi ko nga, di ba, it's a never-ending question na po. Hanggang sa babalik at babalik kayo kasi nga, ang dami yung kailangan pag-usapan na hindi pa rin niya naiintindihan. So it's better to idaan mo sila sa process. And provide to them the webinar schedules para kung halimbawa sabi, busy pa, walang time. So sabihin mo, everyday meron po kaming webinar. Kahit anong oras po yan, available po kami. Okay? And provide the registration link to get their details. So ipasa mo yung sa campaign counter link natin para dun sila mag-register. Alright? Then, don't argue with them. Always have a positive and friendly tone when talking to them. So sabi ko nga, kahit gaano pa yan kapangit ang response sa'yo, and kahit parang niyayabangan ka na, huwag mo silang patulan. Always have a positive reply or response to them. And have a friendly tone po when talking to them. Huwag mo po silang awayin. Okay? Ayan. So another thing po is always check friend request and message request. So dapat lagi yung tinitingnan niya kasi baka mamaya hindi mo tinitingnan. May mga tao po na pag hindi mo nireplyan, ayaw ka nang kausapin dahil sabi, tagal mo naman mag-reply. Naghahanap na yun ng ibang pwedeng kausapin, lalo na kung sobrang interested na siya dun sa nalaman niya dun sa post mo. May mga ganyan po, na ay, may nakausap na po akong iba kasi una po siya nag-reply. Diba? So always check it from time to time if kaya po natin.
Then, response to your prospects as soon as you could. Huwag niyo po silang paghintayin, baka mapunta pa sila sa iba. Then, always build relationship with your prospects. Huwag naman po yung tipong Q&A lang kayo. Dapat you also dapat mafe-feel nila na you care for them. Na hindi lang pwedeng pag-usapan yung puro na lang products. You also have to put on their shoes. Dapat nakikisympathize ka din sa kanila. Alam mo rin kung ano yung pinagdadaanan pa nila. Okay? So, build relationship by understanding your prospects, by knowing their situation, para alam mo rin kung paano mo sila matutulungan. Hindi po yung, sige po kung kailan ka na lang available, sige po kung ano. Paano yung taong yun? Wala talagang time kasi laging OT. O FW pala. Diba? So why not, while they are busy and no time yet, send them something na links, or videos or post na may inspire sila, na alam mo na darating ang time babasahin nila yan. Huwag kayong magsawa sa kanila kung puro ka sin zone, kung hindi nila binabasa. Kasi alam niyo darating ang time bubuksan nila yan na bakit tong taong to? Send ng send, di ko na nga pinapansin. Create a script but be human. Minsan, di ba, tayo, nagiging robotic sound na. So, dapat, kung marami na tayong kinakausap, pwede kang gumawa ng script. Pero dapat yung script mo, it doesn't sound robotic, na tipong parang hindi na tao yung kausap nila. Yung ang lagay mo, ang chinachat mo ay, thank you for contacting or thank you for connecting with us. Yung mga ganun. Dapat, di ba, medyo i-personalize mo. So, dapat, i-personalize mo yung message mo sa kanila. And depende po yun dun sa kausap natin. Okay? And then, do an inventory. Make sure na to include only the right prospects. Ibig sabihin po niyan, yes, hindi tayo na mamili na mapapa-join, na mapapa-own, pero piliin din po natin, lalo na kung galing sa cold market, na tipong alam mong pinagtitripan na lang tayo, or anong tawag dito, parang ina-aksaya na lang yung oras natin, wag na po natin silang isama. Di ba? Malalaman nyo rin naman po yun. And don't forget to follow up. Napakahalaga po nito. Ang dami mo nang nakakausap. Sa share list mo, meron ka ng 200 names, pero wala pa kapag napapa-join. Ang tanong, na-follow up mo na ba sila? So it's really important to make a follow up. Ang follow up po, unlimited po yan ha. Hindi po yan yung tipong i-follow up mo lang ng isa, dalawa. So, depende yan din sa kakausapin mo kung everyday ka mag-follow up, once a week, twice a week. So it's up to you, but don't forget to make a follow-up na consistent. Sabi nga dito, prospecting is the key element of prospecting is a regular contact with your prospects. So contact your prospects every day. Nasa book po natin yan, the system builder. Diba? Every day daw po. And then follow up your prospects every day. And then update your list every day. So, kapag yun po ay ginagawa nyo, it means na you are now already recruiting them. So, kanina, pinoprospect mo pa lang sila. Okay? So, again, prospecting is a way of searching potential prospects or potential buyers or customers. So, remember, it's a number business. The more you talk, the more you contact, the more chances you'll have of getting a yes. So, more talk, more recruits. No talk, no recruits. So, tanungin mo yung sarili mo, nakarami ka na ba talaga? Kasi kung halimbawa na kulang pa po or hindi lumalaki yung team natin, kailangan damihan pa po natin yung nakakausap natin. Ang tanong po dyan ngayon, can you handle the no? So, many will express doubt, even your family. Many will express negativity. Marami po yan, and even criticism. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Maraming magbibigay ng duda at takot sa'yo. The secret for you to handle is to recruit pa more. Kasi if, alam mo, pag marami ka na nakakausap, yung mga rejections hindi mo na masyadong mararamdaman. Totoo po yan kasi kung kinakausap mo, nabibilang mo lang sa daliri mo, masakit yan. Yes, move on ka agad.
Pero it doesn't mean na pag nireject ka niyan or nagsabi sa'yo na no, it doesn't mean na hindi mo na sila babalikan. For now, they say no. Pero darating ang time, mag-yes din yan. Basta wag mo silang sukuan. So dadaan ka talaga sa challenges dahil yan yung magpapatibay sa'yo. Kaya hayaan mong pagdaanan ng rejection. Hayaan mong pagdaanan yung mga duda sa'yo, yung mga takot na yan. Kasi it will make you stronger. At dito ka rin lalalim na hindi ka dapat mag-quit. Okay? So yun po, no? Ito po yung sad reality. I want you to listen to this. Most people don't want change. They even don't want to others to change. Kung sila po, di ba, ayaw nilang may mabago sa kanila, eh di lalong ayaw nilang magbago ng ibang tao. That is why in the great land of opportunity, IMG po yan, the great land of opportunity, most people would rather struggle every day to make a living than to find a way to make a fortune. Alam niyo po ang gustong iparating nito? Marami sa atin, no, andito na sa napakagandang opportunity na meron sa IMG. Lahat ng malalaking pangarap mo posibleng matupad dito. Pero dahil nga marami sa atin ayaw magkaroon ng pagbabago sa ginagawa natin, nahihirapan kang gawin ang ang IMG business. Nahihirapan ka, ang daming rejections, ang daming struggles. So anong initial mong mararamdaman? Ayoko na lang. Okay na ako, magtatrabaho na lang ako araw-araw, yayaman din ako. 'Di ba? Yan yung kadalasan sinasabi ng iba, magsipag lang ako, ano ba't maaabot ko rin yung gusto kong maabot sa buhay. Pero natanong mo ba sa sarili mo, yun bang sitwasyon mo ngayon or ang current job mo ba or present job mo or ang present business mo, can that assure you na maaabot mo lahat ng malalaking pangarap mo? Well, kung talaga pong lahat ay maaabot dyan, masasabi ko na pwede ka na pong mag-quit sa IMG kung talagang ayaw mo na. Pero kung sa tingin mo hindi mo maaabot lahat ng pangarap mo sa present job mo, then you have to try. Kailangan magbigay ka ng malaking effort and time para sa ganun, maging successful ka dito sa IMG. Alam niyo, napakarami po naming naging struggles mag-asawa bago kami nakarating, bago kami mag-CEO. We really struggle po a lot. Pero di ba hindi kami sumuko. Ayaw namin napiliin yung mag-struggle everyday. Pero sa huli, alam namin, hindi ito yung aabot ng lahat ng pangarap namin. Diba? So, minsan kasi, no, hindi tayo nagkakaroon ng big realizations. Ang iniisip natin, kontento naman ako sa buhay ko ngayon. Nakakakain naman kami araw-araw, di naman kami kinakapos. Pero pansinin nyo, kapag kami mabigat tayong problemang dumating, nagkasakit ang anak, wala tayong malapitan, doon natin napapaisip na sana may company pa or merong opportunity na na dumating na hindi mauulit yung ganitong sitwasyon, na malalagay kami sa alanganin or malalagay kami sa mahirap na sitwasyon dahil hindi ko mabigay yung pangangailangan ng family ko or hindi ko mabigay yung pangarap na gusto ng mga anak ko. Diba? So marami sa atin maraming OFW sa atin na gusto nang mag for good. Pero hindi nila magawa kasi nga parang ang hirap-hirap pa rin dahil yung income nila hindi na dadagdagan or habang dumadagdag man ang income nila, mas nadadagdagan yung malaking gastos nila. Tama? And napakarami na pong challenges, ang daming matatag na company nagsara na ngayon. And we cannot say na yung job natin is already permanent and yung business natin permanent na. Now, if you really want to get your bigger dreams, you want to reach your goals, then give it a try. Kung tayo nga, di ba, nagtatrabaho tayo para sa ating mga employer, and sila po talaga sa huli lang yung makikinabang ng husto, this is our business at tayo po lahat ang makikinabang nito. Whatever the efforts and time na ibibigay mo dito, balang araw, lahat ng resulta niyan makikita mo.